wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Laughter is the best medicine daw, kaya naman kahit sino, kahit ano pa ang pinagdaraanan sa buhay, inirerekomenda na huwag padadala sa problema at sa halip ay harapin ito ng nakangiti at may pag-asa. Marami ang natuwa at sumuporta sa tambalang May and Betong sa Survivor Celebrity Couple dahil sa mga kulitan at nakakatawang hirit nila. Pero bago pa man magsimula ang naturang reality show, tagahanga na nila ang magkasintahang Jeremy at Rima. Ang rason daw kung bakit nag-survive ang kanilang relasyon ng 5 taon ay dahil magkasama silang tumatawa at nagsasaya sa buhay. Naku mga kapuso, ko po si Betong, ang inyong Celebrity Soul Survivor. Yan na! At ako naman ho si May, ang tunay, naku ha, ang tunay na Celebrity Soul Survivor. Ang amazing Amazona. Of course, ang amazing Amazona ng Isla ng Palawan. Oh my God ha! At kami po, 3 Stooges! Ano ba? Ano bang next? Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa tambalang Betong at May? Sa kakulitan at pagpapakwela, abay tihadong sasakit ang inyong tiyan sa dalawang ito. Paano ba naman, unlimited ang mga hirit at banat ng mag-partner sa komedya? Lanting ng butandi. Uy! Ano mo na ako? Ano ba ginagawa mo? Albert Sumaya Jr. ang tunay na pangalan ni Betong. Lingid sa kaalaman ng marami, sa likod talaga ng kamera ang trabaho ng komedyante. Nagsimula ako bilang PA sa mundo ng television, sa probe team. Ako yung PA doon. And then from then on, parang kami ni Love kasi nagsama doon. Pag may mga reenactment, kami yung gumagawa. Kunyari, babaeng nahulog sa flyover. Siya yun. Kunyari, mga Stone Age na natutong mag-computer. So ako yun, mga ganun. Tapos yun, nagsimula doon sa mga ganun. And then eventually, natutong mag-edit, magsulat, and then magsulat ng storya. Your wish is yours command. Uy, kaganda ng rose ko. Nagsimula siya bilang pa-extra-extra sa mga reenactment hanggang sa kumatok ang pagkakataon na siya'y mapabilang sa mga castaway sa katatapos lamang na Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Sa totoong buhay, survivor din itong si Betong. Panganay siya sa kanilang magkakapatid at nang maulila sa ama ay naging katuwang na siya ng kanyang ina sa pagtataguyod sa kanilang pamilya. Na yun, simple lang na pangarap na maging maayos yung buhay ng pamilya. Kasi noong mga panahon na talagang sapat lang talaga yung kita ng nanay ko bilang teacher, and then yun. So yun, namang problema sa pamasahe paminsan-minsan pagpapasok sa eskwelahan kasi from Antipolo punta ng Santa Mesa. At ang kalagayang yun marahil daw ang naging inspirasyon upang pagbutihin niya ang trabaho. Lahat naman kasi tayo, ginagawa natin ito, bakit nagtatrabaho, bakit tayo nagpapakala para sa pamilya natin. So sa akin, sobrang halaga ng pamilya ko. Dahil kahit anong mangyari kasi, sila talaga ang makakaintindi sa'yo, sila ang dadami sa'yo. O may mga kaibigan ka, pero iba yung pamilya mo. Kaya naman ang sumabak siya sa isla, naging puhunan niya ang naging kalagayan noon upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng survivor. At siguro ang pinaka-edge namin sa ibang castaways, hindi kami tagalaki sa yaman. Hindi kami maarte, hindi kami choosy. Although hindi ko sasabi na choosy sila o maarte yung iba, pero kumbaga hindi dahil ganoon nga yung paglaki namin, hindi na madali, hindi naging mahirap sa amin na i-adapt yung buhay dun sa isla. Betong! Congratulations, Betong! Actually, hindi pa talaga siya nagsisink in talaga ng todo sa akin. Kasi, ang ginawa ko kasing sistema, o parang style, hindi ko siya nilagay na yung pagdating ng finale na ako yung mananalo. Hindi ko talaga siya inilagay. Inisip ko, kung di ako manalo, okay lang. Basta maging masaya lang ako para kay Steph at kay Mara. Bukod sa premyo at karangalan,
Mas mahalaga raw ang aral na kanyang naiuwi mula sa naturang reality show. Isa sa mga lessons na natutunan ko na maging appreciative ka sa mga bagay na maliliit, kahit na maliit siya, sobra siyang mahalaga. Yung kanin na tinitira mo, na hindi mo pinapansin, sa isla sobrang precious yun eh. Na-appreciate mo din, matututunan mo rin na magpahalaga din sa mga tao na wala rin talagang means of living. Samantala, kakambal ng amazing na si Betong ang kanyang kaibigan, mapa-telebisyon man o sa totoong buhay na si May Bautista. Tulad ni Betong, sa mundo rin ng TV production nagsimula ang karera ni May. So, ganun din, nagsimula ako as PA. Tapos nagkakilala kami ni Betong sa Probe. Tapos simula nun, hindi na talaga siya humiwalay sa akin. Tingin ko nga na love at first sight siya na ayaw na lang niyang aminin. Hindi naalala ko, auntie ko sa'yo. Talaga? Sana naman, napakalaking halimaw mo naman pamangkin ko kung sakali. Anyway, so ganun din. Tapos lumabas ako, after 4 years, lumabas ako sa comfort zone ko. Tapos in-explore ko yung kung ano yung kakayahan ko sa ibang mga shows o kumpanya. Lumabas siya sa mga reenactment ng di na mabilang na mga programa dito sa Kapuso Network. Hanggang sa dumating ang kanyang biggest break sa showbiz. Sobrang thankful na nakapasok ka o nilaro mo yung Survivor. Kasi ang dami niya talagang ginawa sa sarili mo. Life-changing, naku, totoo yun. Ngayon, parang mas malakas na yung loob mo na sumabak sa anumang challenge na or opportunity na ibigay sa'yo. Hindi man niya naiuwi ang titulong Soul Survivor, masasabi ni May na napagtagumpayan din niya ang buhay sa isla na nakapagturo sa kanya ng maraming bagay. Isa pang natutunan ko, yung talagang real friendship. Ang galing kasi kaya ka umuo ka sa tandem to. So, ako nung pumasok ako, tandem, friendship. Nung lumabas ako, yun pa rin. Nung umikot ang mundo ko sa Survivor, wala talaga akong inisip. Nasa sistema ko na yung friendship. Kabilang sa mga dumaraming tagahanga ng amazing duo na sina May at Betong ang magkasintahang Jerp at Rima. Si Jerp, isang businessman, aminadong makulit at masayahin. At ito naman si Rima, ang kwelang Bulakenya at isang registered nurse. Nang mag-cruise ang landas ng dalawa, abatila kaagad na pinana ni Cupido ang puso nila. Pero hindi lamang daw sa buhay magka-partner ang dalawa. Dahil pati na rin sa kakulitan at tawanan. Dahil tulad ng kanilang mga idolong sina May at Betong, sila rin ay certified and truly taong 2005 nang magkakilala sina Jerp at Rima sa isang fellowship. Yung hawak kong committee sa school, Nurses Christian Fellowship, siya yung parang taga-main. Tapos may mga committee din yun sa iba't ibang school. Sila yung pumupunta sa amin. Ako yung staff. Staff siya nun. Nang panahong yon ay may iba't iba pa silang buhay. Pero sadya yatang itinadhana sila para sa isa't isa. Wala. Crush ko siya eh, pero may Yes. ex nga akong lower year niya. So, Arte. ayun. May ex akong lower year niya, pero crush ko rin siya nun. Yun lang, parang after nung nawala kami nung lower year niya, parang isang year pa yung lumipas bago kami ulit nagkita. Parang hindi ako naniniwala. Kasi ano eh. Kilala ko na siya. Tapos parang ilang taon na, gumraduate na ako. Tapos 2006 bigla siya magte-text na nag-pray siya, gano'n-gano'n, paniginipan niya ako, gano'n-gano'n. Tapos nandigaw na siya. Ayun, nagulat lang din. Ayun no, may down. Para kay Jerp, isang biyaya ang pagdating ng kanyang sinisintang si Rima. Sa akin, kung magiging seryoso ka sa isang girl, parang hiramin mo muna siya kay Lord, tapos sa parents, bago mo ipakita dun sa girl na seryoso ka sa girl. Love you. That's all. Hoy, akin daw. Magpataba ka. Ayaw. Payat-payat mo. Lang? Mahal kita.
Susunod sabihin mo kay Sweeney, wag na. Paniwala ng dalawa, ang sikreto raw ng kanilang pagsasama ay ang pagiging kuwela at masayahin nila. Wala nga raw dull moment kapag sila'y magkasama. At para sa ating second little Ang paboritong pastime ni na Jerp at Rima, abay walang iba, kundi ang manood ng mga pagkwela at pakulo ng kanilang mga idolo, ang comic duo na sina May at Betong. Eka, Chos! Tapos na! Next week na lang ang kapalaran mo. Walang natira sa'yo, Pisces, Pisces. Nagmamadali ka kasi, Pisces, Pisces, Paxes. Yun, dun sa tandem na nasa Survivor, parang sila talaga yung sobrang down to earth na tao, tapos yun sila yung parang sila yung pinakagusto namin makita talaga. Talaga namang tinutukan daw ng magkasintahan ang katatapos lamang na reality show kung saan itinanghal si Betong bilang Celebrity Soul Survivor. Tuwang-tuwa ang dalawa nang maiproklamang Soul Survivor si Betong. O ako natuwa kasi katulad din sabi ng mami niya parang kumbaga tama yung hula ko na si Betong yung mananalo. Sure win na si Betong. Tapos kahit na-expected namin, kala mo nag-vote din. Kahit na-expected namin na siya na mananalo, iba pa rin marinig mo na siya yung nanalo. Sa katuwaan niya, natuwa din kami, syempre. Anytime! Pero bago pa man sumabak sa Survivor, kilala na raw ng dalawa sina May at Betong. Ba kasi yung tira ni Betong parang magsalita lang siya ng amazing, nakakatawa eh. Yung sa super P niya, kapag nasasarapan siya sa pagkain. Basta pag initial, yung mga ganyan-ganyan niya, nakakatawa. Basta yung mga ganyan-ganyan lang siya ng bangko, nakakatawa na. In the most sensual role ever. Hell! Sa atin may parang meron din yung sa Pinoy Abroad yata, di ba yung parang gypsy siya na sumasayaw-sayaw na. If I can remember it correctly, parang siya yun, di ba? Si May, nakita ko lang kasi siya sa Hindi ko matandaan kung moms yun. Tagal na, di ba? Moms o kaya sis na parang meron silang, naghahanap ng mga bagong comedian. Nakala ko joke lang nung una. Yung pala, ganun na pala talaga siya tumawa. Mas napaka-asim, sa sobrang asim, may halos na nga. Kaya naman, ganun na lamang ang kagustuhan ni na Jerp at Rima na makita ang mga idolong kapuso. Hi, Ate May. Hi, Kuya Betong. Congratulations. May kotse ka na, Ate May. Congrats, Kuya Betong. Ikaw ang nanalo Soul Survivor with 3 million. Sana magkaroon ako ng picture kasama kayong dalawa. Picture. Tsaka ma-meet ka na rin kayo. Yee! Ayun nga, Kuya Betong, congrats po ulit na nanalo kayo, Ate May. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Kakaiba dahil meron tayong isosorpresa. Tayo naman ang magsosorpresa. Sa magshotang si Jerp at si Rema. Uy, naku naman Are you ready? Sandali lang, mga fans lang natin to. Ibig sabihin, may mga fans na tayo. Fans natin? Would you believe that I hate you? I hate you too! At mamaya, Dito ka na lang, ha? Hindi, Nay. Hindi. Kaya ko naman po, Nay. Ano ba? Nay, kaya ko naman po. Isama niyo po ako, Nay. Hindi pwede. Nay, sama Hoy, niyo po ako. maliliskisan pa ako sa... Nay, sama Ano niyo ba? po ako. Uy! wish ko lang. Isang mala tribal council na set up ang aming inihanda. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga bida, ang comic duo ng Survivor Philippines for Celebrity Double Showdown na sina May at Betong. Ang buhay ay isang laro. Dapat ipanalo. Dapat mautang. At kailangang madiskarte. Ako si May Bautista, Survivor Philippines Celebrity Double Showdown finalist. Ako si Betong Sumayag Jr., Survivor Season 4 Celebrity Soul Survivor. Mapaisla o sa totoong buhay man, Survivor ako. Ano ka ba? Ano ka ba? Wala tayo sa isla, no? Oo nga, kung makaano ka naman. Ang lugar natin ha, ang PEG Tribal Council lang ha. O, Ay, ano ka ba? may alam mo ba ngayong gabi ikakaiba dahil meron tayong isosorpresa. Tayo naman ang magsosorpresa. Sa magshotang si Jerp at si Rema. Uy, naku naman ha. Are you ready? Sandali lang, mga fans lang natin to. Ibig sabihin, may mga fans na tayo. Fans natin?
Would you believe that I hate you? I hate you too! Ay, naku. Ang baho na. Excited ako. Napunta na natin siya. Halika na. Ang hininga mo, bumubuo. Tumatambay ha. Yung bunga nga, mamiss ko Halika na. na. Nakahanda ng ating mga katribo, kaya naman pinalapit na namin ang kanilang mga tagahanga. May halong pagtataka sina Jerp at Rima dahil tila napadpad sila sa isla. Tribal council ba to? Medyo... Kinakabahan ako. Medyo kinakabahan talaga. Mag-vote out ba kami? Animoy, naligaw daw sila sa liblib na lugar dahil sa payak na date na aming inihanda. Pero huli man daw at magaling, abay hahabol ang dalawa sa Valentine's Day. Mula sa harana.com, mas pasasayahin nila kayo ng kanilang mga kanta. May ganun talaga. Pangako ko nung sinagot niya ako na alagaan ko siya till my last breath, hindi mawawala yun. Humahabol sa araw ng mga puso ang magsing-irog. Ayan, Jerp at Rima, may inilaan pa kaming ilang pakulo. Ilang hakbang at ikot din ang aming ipinagawa sa magkasintahan. Habang sila'y nakapiring at walang nakikita. Pwede magsalita? Hindi naman to eh. Hindi siya eh. Hello! Hi! Si ate may point ko naman. Hello! Hi po. Ba't kang iyak? Ba't kang iyak? Sobrang taan. Hello. Bakit ang dumi-dumi mo? Ito. Kasi Naligo po, ka ba? pinahiga po kami nila Lowen. Rema, tama, Rema. Doon po siya. Ay, hi po. Oo na. Pinahiga po Okay ka kami lang ba? doon sa tawad. Sinaktan ka ba yan? Ate, naiyak eh. Magkahalong tuwa at gulat ang naging reaksyon ng magkasintahan. Biruin nyo nga naman, nasa kanila ng harapan ang kanilang hinahangaan. Nandito kayo sa Wish Ko Lang! Nasa Wish Ko Lang kayo, nako! Ngayong kaharap nyo na sina May at Betong, sila naman ang aming kinuntsaba upang magbigay ng isang challenge na may kapalit na reward. Ang pising ito ay magbibig kiss upang mabuo ang nasirang litrato. Oo, maging listo dahil meron lamang kayong 10 minuto. Puzzle yan, ako. Siyempre, may naalala mo yung puzzle. Ay, ang cute ng puzzle, oh. Ayun, Sila pala yan. Naku. Ay, yun na. Guys, medyo nabubuo na. Mukhang mo sila magtsahin. O, ikaw ang tiyahin. Sige, bilisan nyo, Jerp at Rima, nang ang premyo ay mapa sa inyo na. At dahil nabuo nyo ang litrato, abay nandito ang aming mga regalo. Mula sa isang spa, narito si Ma'am at may dalang sorpresa. Kanila? From White Beauty Basic Body Center, we like to give Yun, no? your certificate worth 20,000. Meron pang vacation package mula sa aming programa. Subic Getaway! Hindi sa kanila lang, sa kanila lang. Tuwang-tuwa ang magkasintahan dahil sa hindi malilimutang pagtatagpo nila at ng kanilang mga iniidolo. O ayan, picture-picture na. Pero hindi lamang sina Jerp at Rima ang may sorpresa, ha? Pinakuha namin sa kanila ang ikatlo sa huling sulat at ito'y kanilang binasa. Ang Sorpresa ay hindi lamang sa amin inihanda. Dahil May at Betong kayo'y humanda sa pagdating ng inyong mga kasangga. Sigaw talaga. Oh my God! Narito ang mga pinakamalalapit na kaibigan ni May at Beto. Masayang-masaya si Betong dahil sa pagdating ng mga espesyal na tao sa kanyang buhay. Patunay lamang na marami ang nagmamahal sa kanya.
Mas lalo pang naluha si Betong nang palapitin na namin ang kanyang ina at ilang malalapit na kaanak. Ako, proud ako sa anak ko, in spite na sa lahat ng kanyang mga ups and downs, medyo siguro natupad niya yung kanya sigurong guminhawa sa buhay. Kaya, anak, I'm proud of you. Oh. Thank you, Nay. Thank you. The topsy-turvy mother. Napuno ng sorpresa ang gabing yon. Hindi lamang sa magkasintahang Jerp at Rima, kundi pati na rin para kina May at Betong. Patuloy na mag-aalab ang apoy ng pagmamahalan sa puso ni na Jerp at Rima. Dahil batid nilang sila'y ginagabayan ng liwanag ng may kapal. Gayon din ang paghahatid ng saya at ligaya ng magkatambal sa komedya na sina May at Betong. Dahil para sa kanila, ang saya ay kakambal ng pag-asa. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Ano't nagkakalat ka na naman, Tam-Tam? Wala ka na nga pakinabang eh. Nagkakalat ka pa? Nalagay ko lang po yung mga gamit ko po dito. Ayaw nyo na sa akin. Ayaw nyo na ako dito sa bahay na to, di ba? Okay lang po sa akin. Wish ko lang. kapag tinatanong si Tam-Tam kung bakit humantong na sa lansangan siya ngayon naglalagi, itinakwil daw kasi siya ng kanyang mga magulang kaya nagpalaboy-laboy lang ang binata sa pagnanasang makapulot man lang ng kaunting swerte at marahil ay makatisod ng bahagyang pagmamahal o pagmamalasakit mula sa mga taong hindi niya kadugo. Ang mga batang espesyal, mas higit na nangangailangan ng kalinga at atensyon. Pero ayon kay Tom-Tom, nung maliit pa raw siya, salungat ang natanggap na pagtingin mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Oh, hali kayo. Huwag kayong malikot dun mamaya. Baka malikot kayo, ha? Ayokong... Nay! Saan po kayo pupunta? Sama po ako. Sama ako, Nay. Hindi pwede, anak. Dito ka na lang. Itong dalawa lang ang kasama ko. Birthday kasi ng kumpare ko sa linggo. Ibibili ko lang sila ng mga masusuot na damit sa bayan. Tsaka isa pa galing ka sa eskwela Magpahinga ka at gawin mo yung assignment mo. Nay, kaya ko naman po Makulit ka, ha? Alam mo, paghihintayin ka pa namin, gagabihin na kami sa daan. Dito ka na lang, ha? Hindi, Nay. Hindi. Kaya ko naman po, Nay. Ano ba? Nay, kaya ko naman po. Isama niyo po ako, Nay. Hindi pwede. Nay, sama Hoy, niyo po ako. Malilis-lisan pa ako sa'yo. Nay, sama niyo po ako. Uy! Oh, eto. Oh, ayan. Ayan, ha? Magmerienda ka, ha? Magmerienda ka. Manahimik ka dito, ha? Sige na, halina kayo, dali. Diyan ka lang. Magpahinga ka dyan. Kamuting batang yun. Nagpunta yun. Oh. Bakit hindi mo iniwan dito si Tam-Tam? Halos sabay lang tayo dumating Hindi ko alam. Hindi mo alam. Kamuting batang yun. Wala na nga paa. Palis-alis pa rin. Teka, baka nagpunta lang dyan sa kabilang... Oh, eto na pala Kamuti ka. Saan ka nagpunta? Ha? Tama na yan. Galing lang po kila Aling Sis. Wala po kasi ako kasama dito Wala rin po akong makain. Oh, pati ako dinamay mo. Yung ulam na niluto ng nanay mo, kinain na ng daga. Palibasa. Patanga-tanga ka. Inutil! Akala ko ba, nag-usap na tayo. Doon muna kayo magtumas yan.
Pag hindi mo pinaalis yan dito, ako ang aalis. Oo na, oo na. Ikaw naman para namang hindi mo anak yan. Anak mo rin yan eh. Kaya lang, naghihintay lang akong dagdagan nila ang bayad sa atin. Hindi ako papayag na yun lang ibibigay nila. Hindi ko nga alam kung bakit mo pa nilabas yan eh. Diba, pinalaglag na natin yan noon. Ikaw naman, hayaan mo na, nandyan na yan eh. Huwag ka mag-alala. Aalis din yan. Huwag ka na magalit. Oh, ano? Ano't nagkakalat ka na naman, Tam-Tam? Wala ka na nga pakinabang eh. Nagkakalat ka pa? Kapag ka kinakausap kita, sumagot ka. Hindi po. Nilalagay ko lang po yung mga gamit ko po dito. Diba po? Ayaw nyo na sa akin. Ayaw nyo na ako dito sa bahay na to, diba? Okay lang po sa akin. Hindi ko lang po maintindihan, Nay. Bakit ba? Bakit ba kayo galit sa akin ni Tatay? Dahil po ba nahihirapan kayo? Pues ngayon, hindi na po kayo mahihirapan. Saan niyo po ba ako gustong dalhin? Alis na po ako dito. Isang kabanata sa buhay ni Tom-Tom ang ngayon nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang puso nang ipamigay daw siya ng kanyang magulang sa peryahan. Ang pagkakaalam pa niya, binigyan ng pera ang kanyang pamilya kapalit ng kanyang pagtatanghal sa perya. Pagbutihin mo ang trabaho mo dito kay Mama. Galingan mo. Sige na. Halika na, nag-umpisa ka na ng trabaho. Nako, mamaya galingan mo ha. Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Talaga maintindihan. Ay, pera dito. Ayusin mo ngayon pagkatrabaho mo. Ako ba? Wala kang hapunan. Hindi kita pakainin mamaya, ha? Umayos ka. Dahil sa isang kakilala na nag-engganyo kay Tom-Tom, kumbinsido na siya na bukas ang pinto ng Maynila at nakaabang na ang swerte sa kanya. Pero maghuhudyat lang pala yun ng panibagong kalbaryo niya. Nang mabigyan ng pagkakataong makabalik ng probinsya, sinunggaban agad yon ni Tom-Tom. Sa pag-aakalang nag-alala at nalabik ang pamilya niya sa kanya. Nay. Galit pa rin po ba kayo sa akin? Tagal ko na po nawala ah. Ano pa po ba dapat kong gawin para mahalin niyo ako? Hindi ka na namin kailangan dito. Totoo ba na matitiis ng isang magulang ang kanyang anak? Bakit ito ang mga tagpong nakatanim sa isang anak na may kapansanan? Sa aming pagbabalik, kilalanin natin ang pamilya ni Tom-Tom. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, bago kumagat ang dilim, umuuwi na si Tom-Tom sa kanyang tinutuluyan sa Cavite.
Dito sa Las Piñas namin natagpuan si Tomtom. At sa isang restaurant siya nakatambay buong araw. Hindi para kumain, kundi para maghintay ng may mga magmamalasakit na mag-abot ng kahit anong tulong sa kanya. Nabibigay naman po dito mga tao. Hindi po, basta nag-a-adot lang sila po. Sa akin, tanay na adot, yan lang, talaga wala po. Salamat po. Kilala ng araw si Tomtom dito dahil mula Lunes hanggang Linggo, ito na ang naging permanenteng pwesto niya. Bago kumagat ang dilim, umuuwi na si Tomtom sa kanyang tinutuluyan sa Cavite. Sa kanyang ate Emmy ngayon nanunuluyan si Tomtom. Hindi man niya ito kaano-ano pero tila naging kabahagi na rin siya ng pamilya. Nung nagpunta dito na magbili-bili siya, nakilala ko siya. Madaling araw nagbili siya ng soft drinks dito. Tapos sinabi ko nga sa kanya na parang wala ka pa tulog. Sabi niya, oo nga, te, wala pa akong tulog. Sabi ko, dyan, may barig pa ko dyan, hihiga ka muna, magpapahinga ka muna. Tapos sabi niya, oo, te. Batid ni Ate Emmy ang sitwasyon ni Tomtom at naawa ng husto sa kanya. Kaya kahit malaki na ang gastusin sa bahay, binuksan pa rin nila ang tahanan para sa binata. Nandoon sa ano? Nag-aadot ng tema. Ito, nakakaya na doon. $100 lang, $100. Yan lang ang naharap ko. Sige, kung dito ka sa akin, magtiis ka sa ugali ko. Diba? Oo naman, kaintindi mo daw siya, bahala ka. Oo. Basta ayaw na daw siya uuwi ng mama, bahala natin. Kung gusto mo kong makita ng mama ko, ayaw ko na magbalik ko dito sa'yo. Kung nakitaan man ng ngiti si Tomtom, hindi pa rin maikubli ang tunay na sinisigaw ng kanyang puso. Para sa kanya, iba pa rin ang kaligayahan sa piling ng sariling pamilya. Nalanyan na tatay. Nakakainit yung mga data dito na may nanay na tatay, ako wala. Minsan, inisip ko na ganun. Kung saan na kayo bright na kayo, ano nangyari. Kahit hindi niya ako pinatanggap o anong kalagayan ko dito. Sana napatawad niya ako na kahit ano lang, kahit nayakat ko kayo lahat. Nasaya na ako basta ang ilan na ano lang kayo, nakapiling o ano lang. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, sila ba ang pamilyang sinasabi ni Tomtom na nagmamalupit at nagtaboy sa kanya noon? Wish ko lang. Bago natapos ang araw, inibitahan namin sina Ate Emmy at Tomtom sa aming opisina. Kunwari mananawagan siya sa aming himpilan, baka sakali na marinig ng kanyang pamilya sa probinsya. Ayan po, bit-bit ko na po itong sorpresa natin para kay Tomtom at abangan niyo kung anong mangyayari. Tara! Hindi na kaya sa sobrang ano. Hindi na tapos. Good evening po! Welcome po sa Wish Ko Lang! Hindi na napigilan ni Tomtom ang emosyon nang iabot namin ang sorpresang kanyang pinakahihiling. Okay ka lang? Ha?
Huwag kang mag-alala. Ha? Maganda ang ending nito. Ano mo naman dito sa wish ko na parating happy ang ending. Ano? Ha? Maraming salamat na pinatiran niya ako doon. Laki ng pasasalamat niya ho sa inyo, Nay. No? Bakit, Tonton? Nanay at tatay. Yung nanay at tatay niyo. Bakit? Anong naalala mo tungkol sa kanila? Yan pang-api nila sa akin. Yung pang-aapi? Tapos, yan sinala na nahilalay na yan. Kahit inaapi ka nila noon, bakit namimiss mo pa rin sila? Ha? Ito meron kaming ibibigay sa iyo. Bukas na to. Ha? Ayan na, ito yung pagkakataon mo na makita sila. Ha? Sana maging maganda naman yung mga pangyayari dito. No? Para yun na lang ang mga alaala, yung mga masasayang alaala na lang na maibaon mo. Kinabukasan, agad kaming tumulak sa airport. Sa eroplano pa lang, hindi na mapakali si Tomtom. Pananabik sa kanyang pag-uwi ang nangibabaw sa kanya. Mula Osamis City, kinailangan pa naming sumakay ng barko patawid ng Lanao del Norte. Pagdating ng Lanao del Norte, ilang oras pa ang aming binyahe patungo sa barangay ng bahay ni na Tomtom. Nang malapit na sa lugar ni na Tomtom, kapansin-pansin ang pagbabago sa binata. Nang may nakuha na kaming direksyon, sinalubong kami ng isang ginang. Siya si Nanay Wilma, ang ina ni Tomtom. Nang inimbitahan kami sa bahay, dito na namin nakilala ang ibang mukha sa inang ikinekwento ni Tomtom na nagmalupit ni umano sa kanya. Pangatlo si Tamtam. Hindi namin na kita. Ang sabi niya, Mama, punta daw siya sa Zamboanga. Hindi na umuwi. Wala raw ibang hinangad si Nanay Wilma, kundi mapabuti ang kinabukasan ng mga anak. Kaya kahit hikahos, pilit niya itong pinag-aaral. Pero si Tomtom, napahilig daw sa barkada, kung saan natutong maglakwatsa kesa sa mag-aral. Dili man siya magpapugong, Ma'am. Kuan man siya kay gadagan na bitaw kay sa barkada, Ma'am. Dagan kay sa barkada ba, hatok na siya itong gabi sa hider eh. Dahil inigulit niya diri, dahil pagkabuntag, ulit po siya. Kaya maatong na siya kagayan, manam na siya. Niya, gampugan, Ma'am, nakuan mo siya, malakaw. Nang mga oras na kausap namin si Nanay Wilma, dito na naging malinaw sa amin ang tunay na mga nangyari sa likod ng mga kwento ni Tomtom. Ni minsan, hindi raw inisip ni Nanay Wilma na ipamigay si Tomtom dahil malaking biyaya raw ang anak niya sa kanya. Wala di ko ingong nagbasol sa Ginoo, wala. Inawat na ko sa garian kay ko kanang silingan nga. Kaguanta ba kuno ko magsudong niya nga kuan. Kanang wala ko nung paaba. Nya, anak na ko siya. Pinalangga na mas tamtamay. Amo gayong kuan, Mama, binamog na apel sindo. Kahit may kapansanan si Tami, pareha lang ang tingin ko sa kanilang lahat. Matapos namin kausapin si Nanay Wilma, ito na ang binigay naming pagkakataon para magtagpo muli ang mag-ina. Danila. Tam! Hindi mo ka, Tam. Layuan mo lakaw, Tamoy. Halos hindi matahan si Tomtom sa pag-iyak nang muling mayakap ang ina. Hirap yun.
Dito na rin inamin ni Tomtom sa amin ang totoong kwento ng kanyang paglisan sa pamilya. So, totoo ba yun na binenta ka dun sa Tiriana? Hindi to. O, sige, sabihin mo ngayon na Hindi to totoo yun na dinidin ako. Yun lang. Sabi na sa lahat na lahat. Nila ko hindi tama. Sana napatawan mo ako. Wala na ngang ina na kayang tiisin ang anak. Kaya si Nanay Wilma, bukas palad pa rin ang pagtanggap sa anak. Nang maging malinaw na sa amin ang tunay na kwento ni Tomtom, isang regalo ang aming ipinagkaloob sa mag-ina. Tindahan ni Tomtom na. Magkatulungin mo na ko din tayo ng pagkatabang na. Maraming salamat. Salis ko lang. Lahat ng araw tayo ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang anumang nagawang pagkakamali. Hangad namin na ito na ang simula ng muling pag-ahon ni Tomtom tungo sa tamang landas. Kung may hiling po kayo para sa inyong sarili o sa mga mahal sa buhay, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako ang kapuso Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.